Mga kaibigan, handa na ba kayong kilabutan ngayong gabi? Sa kwentong ito, isang ordinaryong gabi sa opisina ng media sa Makati ay nagiging isang nakakatakot na karanasan para kay Aldrin at Raul. Habang binabasa nila ang mga misteryosong dispatches mula sa bayan ng San Isidro, unti-unting lumalabas ang mga kakaibang pangyayari na magpapataas ng balahibo ninyo. Abangan kung paano ang isang simpleng ulap ay nagdala ng takot at misteryo na hindi nila malilimutan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng mga kwentong katatakutan. Salamat po sa inyong oras na makinig sa aking kwento. Ako nga pala si Aldrin. Nakatira ako ngayon sa Makati, pero galing talaga kami sa probinsya ng Batangas. Lumipat kami dito dahil sa trabaho ng aking ama. Sa opisina ng media ako nagtatrabaho bilang night manager at dito ko nakilala si Raul, isang bihasang night wire operator. Ang kwento kong ito ay nangyari noong bisperas ng undas at habang nag-o-oversee ako ng night wire operations, may naramdaman akong kakaibang tensyon sa hangin. Sa bisperas ng undas, October 31, ang opisina ng media sa Makati ay tila isang ordinaryong gabi lamang. Ang mga ilaw ng mga gusali ay nagliliwanag sa kalangitan at ang mga sasakyan ay patuloy sa pagdaan sa Ayala Avenue. Ako si Aldrin, isang night manager, at abala ako sa pag-o-oversee ng night wire operations. Kasama ko si Raul, isang bihasang night wire operator na kilala sa kanyang kakayahang mag-operate ng 2 typewriters ng sabay. Ngunit sa gabing iyon, napansin kong tila pagod si Raul, isang bagay na hindi pangkaraniwan para sa kanya. Raul, ayos ka lang ba? Mukhang pagod ka, tanong ko habang nakatingin sa kanya. Oo, Aldrin, medyo puyat lang, sagot niya na may pilit ng ngiti. Napansin ko rin na parang may kakaibang tensyon sa hangin. Hindi ko maipaliwanag pero parang may bumabalot na bigat sa paligid namin. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula nang magtrabaho si Raul. Ngunit may kakaibang pakiramdam ako na tila may mali sa gabing iyon. Ang mga ilaw sa opisina ay tila mas madilim kaysa dati at ang hangin ay may kakaibang lamig. Habang tahimik na nagtatrabaho, napansin kong patuloy na nag-o-operate si Raul ng 2 typewriters. Kahit na mabagal ang pagdating ng balita, sa aking pag-uusisa, sinimulan kong basahin ang mga dispatches na nagmumula sa isang misteryosong bayan na tinatawag na San Isidro. Ang unang dispatch ay naglalarawan ng isang kakaibang ulap na bumabalot sa bayan na nagiging sanhi ng pagtigil ng lahat ng trapiko at pagpatay ng mga ilaw. Habang binabasa ko, naramdaman ko ang kilabot na tila gumagapang sa aking balat. Parang may malamig na hangin na dumaan sa akin. Raul, nakita mo na ba itong dispatch tungkol sa San Isidro? Tanong ko habang binabasa ang mensahe. Hindi pa, Aldrin. Ano ang sinasabi? Tanong niya habang patuloy sa pag-type. Habang binabasa ko ito, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila nagmumula sa typewriter ni Raul. Ang pakiramdam ay parang may aninong dumadaan sa likod ko, ngunit wala akong makitang kahit ano. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula nang magtrabaho si Raul. Pero may kakaibang pakiramdam ako na tila may mali sa gabing iyon. Sa bawat paglipas ng oras, nagiging mas nakakakilabot ang mga dispatches mula sa San Isidro. Ang mga sumunod na mensahe ay nagdedetalye ng pagtaas ng intensity ng ulap, isang masangsang na amoy at mga nakakakilabot na fenomena, kabilang ang mga multo sa ulap at kakaibang galaw. Habang binabasa ko ang mga mensahe, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin sa opisina na tila ba ang ulap ay naroroon din. Ang mga ilaw sa opisina ay nag-flicker at ang mga anino ay tila sumasayaw sa paligid. Sinubukan kong mag-concentrate pero ang kaba sa dibdib ko ay hindi mawala-wala. Parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Aldrin, ano na ang balita sa San Isidro? Tanong ni Raul habang nagtatype. Hindi maganda, Raul. May mga multo daw sa ulap at kakaibang galaw. Sagot ko na may kaba sa boses.
Isang rescue party ang ipinadala para imbestigahan ang ulap ngunit hindi na bumalik. Ang mga residente ng bayan ay nagtipon sa simbahan puno ng takot at pangamba. Habang binabasa ko ito, naramdaman ko ang pagbigat ng hangin sa opisina na tila ba ang ulap ay naroroon din. Ang pakiramdam ay parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Habang patuloy kong minomonitor ang sitwasyon, ang mga dispatches ay naglalarawan ng ulap na nilalamon ng mga naninirahan sa bayan, kasabay ng kakaibang mga ilaw sa langit. Ang huling dispatch ay biglang natapos at ang wire papunta sa San Isidro ay nawalan ng signal. Ang katahimikan sa opisina ay nakakatakot at ang mga ilaw ay tila mas madilim kaysa dati. Sinubukan kong i-restart ang mga wire pero wala pa rin. Parang may invisible na pader na humaharang sa amin mula sa San Isidro. Raul, nawala na ang signal sa San Isidro, sabi ko habang tinitingnan ang mga wire. Ano ang gagawin natin, Aldrin? Tanong niya na may halong takot. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa aking likuran, na tila ba may presensya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang pakiramdam ay parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Ang mga ilaw sa opisina ay nag-flicker muli at ang mga anino ay tila sumasayaw sa paligid. Ang kaba sa dibdib ko ay lumalakas at ang pakiramdam ng takot ay bumabalot sa akin. Sa aking pagbalik sa opisina, natagpuan ko si Raul na nakasubsob sa mesa, patay na ng ilang oras. Ngunit ang kanyang mga daliri ay patuloy na nagtatype ng mga dispatches. Grabe, hindi ko maipaliwanag ang eksena. Para bang may sariling buhay ang typewriter. Raul, Raul! Sigaw ko habang niyugyug ang kanyang balikat pero wala siyang reaksyon. Ang mga mata ko ay puno ng takot at pagkalito. Ang mga dispatches na lumalabas mula sa typewriter ay puro tungkol sa San Isidro. Parang may sariling buhay ang makina. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Isang pagsuri sa Makati ang nagpakita na ang Wire 2 ay hindi nagamit buong gabi. Grabe, malaking katanungan talaga ito. At ang bayan ng San Isidro hindi umiiral sa kahit anong atlas. Paano nangyari ito? Ang pagkamatay ni Raul at ang mga pangyayari ay nanatiling misteryo. Ang mga mata ko ay puno ng takot at pagkalito habang iniisip ko kung ano ang tunay na nangyari. Ang mga ilaw sa opisina ay nag-flicker muli at ang mga anino ay tila sumasayaw sa paligid. Parang may presensya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Si Aldrin ay nagtataka kung paano nangyari ang lahat ng ito at kung ano ang tunay na pinagmula ng mga dispatches. Ang opisina ng media ay nagkaroon ng isang malalim na investigasyon pero walang malinaw na sagot. Ang kwento ng San Isidro ay naging isang urban legend sa Makati na nagbibigay ng takot sa mga manggagawa tuwing gabi. Ang mga tao ay nag-uusap-usap tungkol sa misteryosong bayan at ang kakaibang ulap na bumalot dito. Ako ay patuloy na binabagabag ng mga alaala ng gabing iyon na nag-iiwan ng tanong kung ang ulap ay babalik muli. Ang mga katanungan ay nananatiling walang sagot at ang takot ay patuloy na bumabalot sa akin sa bawat gabi na dumaraan. Ang mga ilaw sa opisina ay nag-flicker muli at ang mga anino ay tila sumasayaw sa paligid. Naku, hindi ko alam kung paano ko malalampasan ang takot na ito. Ano bang gagawin ko? Mga kaibigan, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, baka ang ulap ng San Isidro ay bumalik at baka ikaw na ang susunod.